Hello po mga kaibigang nandito sa Pilipinas at mga OFW. Yung mga nakakasalubong ko, bawat labas ko ng bahay, kamusta po kayo? Dito lang po pala sa akin dito, dami ko na pong subscriber, nagugulat ako. Ngayon po, dahil may nabasa ako nag-request ng hindi pa raw ako nagluluto ng pakbet, ang nailuluto ko ng mga dininding style. Ngayon ito po isi-share ko po sa inyo yung pakbet ng nanay ko, ng inang ko. Na talaga naman pong kahit tinapa lang, ang sahog napakasarap. Wala po ako ng tinapa ng galunggong na pinatuyo. Siya po meron po kaming cabinet na drawer. Nilalagay nanay ko doon yung tinapa. Matigas pa po sa bato. Pag binato sa'yo, bubukol ka. Pinagtatawan nga po namin magkakapatid, ba't tinatago ng inang namin yung tinapa? Nung pala, napakasarap po sa pakbet. Ngayon, dahil ini-smoke po yung tinapa, kaya masarap po siya sa pakbet. Tapos, pagka wala po kaming tinapa, kasi di po ba nung araw, wala pong kuryente. Mamimili ang nanay ko ng misanan lang sa 1 linggo. Ang gagawin niya, yung belly na baboy, aas na niyan, isusuksok sa tapat ng kalanan. Ang kalanan po namin kahoy. Di na nauusukan po yan, nausukan. Yung po ang isinasahog niya sa pakbet. Either na tinapang, alam niyo naman tinapa, smoke. Tapos yung baboy na belly, tinutuhog-tuhog ng nanay ko, kukuha lang yung pansahog sa mga gulay. Minanakaw-nakaw ko pa nga yung pagkain nagpiprito siya, pag natalikod siya, kunin ka, napakasarap po kasi talagang original na wala pong mga preservative, asin lang. Tapos yung usok ang nagbibigay po ng flavor. Eto po siya. Gumawa po ako para sa inyo. Ito po, asin lang ang minarinate ko dito. Talagang tineturn over ko yan every 6 hours. Wala po akong inano. Tapos, ibinake ko po siya para lumambot. Ngayon, ang lambot pa nito para po siyang yung hamon na damon. May nabibili po ako sa Oma na galing pa sa ibang bansa. Damon ng title nila. Puti ito, makapal. Nakuha ko technique, yung pala ibibake siya. Pagkatapos ko po i-bake, dahil may nag-order sa akin dadali na ng smoke na tilapia, na tinapa, sinunod ko po siya. Ito po siya ang ating gagamitin sa ating pakbet ng nanay ko na ginagaya ko na ngayon. Iba-iba naman po kasi yung style ng mga pakbet. Minsan type ko yung ganitong style, dininding, o kaya yung mga parang yung Bisaya style. Lahat po yan. Wala po akong pinipintasan. Gusto ko iba-ibang flavor na titikman ko. Hindi po porque sinabing, ito, hindi ganyan pakbet. Hindi po ganoon. Kailangan po tikpan natin. Baka mamaya ang panlasa nyo, paiba-iba, ma-appreciate nyo yung mga ganon. Kaya ito po, isi-share ko sa inyo. Ito po ang ating mga gagamiting sangkap. Unang-una po, syempre, ito bawang, luya. Tapos, sibuyas. Maraming sibuyas pong maglagay nanay ko. Tsaka itong kamatis. Ngayon, naglalagay po tayo ng bagoong na alamang. Ayan po yung bagong na alamang. Wala na po akong stock bumili na lang po ako. Pag hindi ako nakakakita ng hipon na pang alamang. So, kung optional po, maglagay tayo asin. Ito po siya. Meron pong alukon kung tawagin nila, himbabao sa amin, ganyan. Ngayon, ito po, may malunggay pa ako natira. Pagka po medyo malaki ang malunggay, hindi matataba, ginaganyan ko po siya, kinakayod kong ganyan. May kamote, ito po yung talong na bilog. Tapos, yung ampalayang bilog, ayan, hindi po siya bilog, wala akong makita bilog mas gusto ko yun dahil sobrang pait nun, yung po ang gusto ko, mapait na mapait. Ngayon, may konti-konti pong sitaw, at tapos itong sigarilyas, okra. Naghahanap ako, may kamote po tayo rin. Naghahanap ako ng patani, hindi panahon, kasi yung nanay ko laging may patani, ang sarap. At syempre, ito po ang ating nagbibigay ng flavor na lasa, yung ating smoke ham. Yan ang ating isi-share ko sa inyo, napakasarap na pakbet ng nanay ko. Ng style niya yan, hindi ko masasabing sa Bulacan, kaya lang ang nanay ko talaga may style siya Kaysa pupunta ka ng palengke, pamiyamya, palengke, ang ginagawa niya, nakasuksok yan sa tapat ng kalanan, usok ng usok. Yun po ang napakasarap. Ngayon, i-slicein po natin siya. Yun. Ito mo, ang ganda ng gulay, Ang ganda po ng ating high curry na pang-smoke. Naubos na Meron pala nabibili sa ibang supermarket. Naaamoy nila, may mga bisita kami.
Na-miss mo ako, Chloe? Miss mo si Mami? Yan. Legs po ito pala. Ikwento ko sa inyo. Pwede po kayong ganito ng mga belly kahit anong klaseng parte ng baboy. Nagagawin yung smoke. Nakita nyo naman pang smokean ko, maliit lang. Pero, marami na pang pakinaabang yun. Yan. Nako, ito po, yan. Nako. Pakita ko sa inyo yung tikman ko. Ang sarap. Grabe siya. Talagang malasa. Ang amoy, smoke na smoke talaga. Hanggang kwarto ko po nga amoy smoke Smoke ham. Nakaabang. Baby, maaalat ito, hindi kayo pwede. Kaya ako tinikman para Ang sarap. Hindi na ako nakakatiis. Talagang ito po ang gagawin ko rito. Yung nanay ko nung araw, di piprito niya. Nagigisa yan, pechay. Pagka nagpapatrabaho sa bukid, daming pechay. Kukuha siya nung nakabiti niya, hiwa-hiwa siya ganyan. Tapos ipiprito na niya. Itatabi muna niya, magigisa na. Pagtalikod niya, dukot po ako ng dukot. Napapansin niya, ba't kumukonti? Tapos hituwa ako ng ganyan ng pagmuya. Nakikita sa nguso ko, mamantika. Buking nangingiti lang nanay ko. Ito po, talagang tapos. Hindi ko po siya isasawag lahat. Siyempre, ito na po siya. Hindi ko na rin po siya ihiwa-hiwain na maliliit, katulad ng ginagawa nanay ko kasi gusto niya matipid. Para po may nangunguya-nguya tayo. Ang sarap. Nagpapainit na po ang mantika, ate, igigisa. Ito po, mamaya, kasi mangingitim, hinugasan ko na po lahat yan. Pagka ilalagay na lang po natin, saka ko siya ikakat. Mangingitim po kasi siya. Ang sarap talaga, pati. Grabe. Lalo na ito, yung pritong itlog. Yung smoke na ganyan. Panalo. Ito po, tayo na po yung magigisa. Ngayon, galagyan po natin ng pure vegetable oil. Ayan. Ginamit ko yung iba. Hindi ko na isinalin sa bote. Ngayon, lagay na po natin yung bawang. Yan. Tipak-tipak po ang ginawa ko. Yan. Pwede po siyang sabay-sabay pagka mga ganyan. Yan ang nakita ko sa nanay ko Yan. Yan po. Yan. Tapos, sibuyas. Yan. Marami pong sibuyas. Panahon po ng sibuyas, may nagregalo sa akin 2 buriki. Buriki do, tawag doon, 2 sako. Yung pinangre-regalo ko, bawat pumunta, bigyan ko sila 3 kilo, 2 kilo. Yan. Medyo lalantahin lang po natin ng konti. Ito yung kamatis. Ayan siya ng konti. Sarap, ito po, isasama natin sa paggisa para medyo lumabas ang lasa. Yung pong natira nito, sa susunod, gagawin po natin siyang sopas. Ayan. Kup po. Talaga rin naman. Magbibigay po ng napakasarap na flavor yan. Nagtataka nga po yung mga bisita namin Napakasimple ro ng ulam. Kaprasong maninipis ang sangkap ng nanay ko na ganyan napakalasarap, napakasarap. Sikreto. Yan po yun, yung smoke. Kung di mo smoke tinapa, pwede po dito yan. Kung ayaw nyo ng may baboy, smoke tinapa po ilagay nyo. Yung pong tinapa, yung matigas na, yung matagal na yun, ang ginagawa nanay ko yan. Sabi ko sa nanay, ba't may mga amag na to? Tigas tapo na to, kung tapo niya, masarap sangkap yan. Yung pala, yung kahit po sa munggo. Pero the best po dito yan. Tapos may nakausap akong Ilocano sa Oman, civil engineer siya doon sa isang sabi sa akin ni Pernie, masarap kayo tinapa sa pakbit. Tinatawagan niya yung kanyang
kasambahay, isahog mo yung tuyo na tinapad yan, yung matigas sa pakbet, masarap. Ayun, totoo po pala. Kasi ang nanay ko po, pinanganak sa Bungabong. Kaya may pagka-Ilocana style siya. Ayun. Ang bango. Bango, no? Sabi sa iyo, ayan, medyo napiprito-prito ng ganyan. Kakapit-kapit yung lasa niya. Ako po, napakalasa niyan. Ayan. May naghiling sa akin na ito. Nabasa ko doon sa huling niluto natin. Pwede, wala pa po kayong pakbet. Share nyo po yung inyong pakbet. Ano nga pangalan niya? Hindi ko masyado natandaan. Nabasa ko lang kagabi. Sabi ko, sige nga, punta ako ng market kanina, maga-maga. Ayan, kamatis. Naku, buo pa pala ito. Hindi ko napansin. Ayan. Hoy, pang-ingay ng mga bunsoy, ha? Ayan. Ang bango, grabe. Okay, kanyaman. Hoy, ang ingay nyo. Sino bisita? Ang bango, grabe. Talaga naman. Ayan na. Ayan. Kasarap. Talaga naman pong himud-himurin nyo yung mga natitirang sabaw-sabaw na sauce na konti. Tapos konti lang po ang ating isasabaw. Ngayon, ito po, isa pa rin sa nagbibigay ng masarap na flavor. Ito pong bagoong. Pwede rin po yung bagoong isda, pwede rin yung alamang. Pero mas gusto ko po dito sa pakbet na style ng nanay ko, alamang. Suwabing-suwabe amoy niya. Ayan, ang bango. Hintayin po natin maluto sila kamatis ng konti. Ayan, tsaka natin ilalagay yung mga mauunang gulay na matigas katulad ng kamote, ganon. Ay, ang bango. Grabe. Titikman po natin yung alat bago tayo maglagay ng gulay kasi yan ang style nanay ko. Sabi niya, bago ka maglagay ng gulay, balansehin mo na yung alat ng pakbet. May mga sikreto rin po pala sa ganon. Na. Medyo matabang pa. Ito, kailangan na po natin ng asin. Kasi yung bagoong, tama na po yung lasan-lasan na yung ano, yung ating smoke. Smoke ano, tawag dito. Ham. Yan. Tikman natin. Uli. Ayos. Kasi yan pong may dalang alat. Ikakatas pa niya at ibabalansin na niya yung mga alat niya at lasa. Ngayon, ang ilalagay po natin si kamote muna. Kasi siya po yung medyo pinakamatigas at saka yung malunggay. Manyaman. Nagimas. Kanamit. Yan, hininaan ko para hindi matuyo. Kasi yung sabaw po na yan, tama na lang yan. Hindi tayo gagawa, hindi na tayo mag-additional para masarap po siya. Tapos, itong malunggay. Yan, medyo matigas siya. Mga hugas na po iyan. Ako, ito po nagbibigay mga flavor. Kumpletong kumpleto.
Yan po mga buto-buto na yan. Naku, masustansya yan. Ayan. Cover po natin. Ayan. Ating pong chicken. Yan nga muna. Wow. Palagay ko pwede na po itong sunod-sunurin na natin. Ito si Ampalaya. Tipak-tipak po ang ginagawa ko kasi yan ang nakita kong style at parang masarap naman. Yan. Sigarilyas, medyo matigas po iyan. Yan. Yan. Sabay-sabay na po siya. Sunod-sunod na po iyan. Ayan, yung okra. Oh, puro healthy. Ayan. Tapos ito, tanggalin ko na po yung sungot-sungot niya. Hugas na po ito eh. Ayan. Lang natin ang hiwa sa gitna na parang corona. Ayan. Ayan. Tapos, topping na po natin yan si alukon. Yan, i-cover na po natin siya. Ito po, isa pa, para mabango siya. Kumpleto, Ricardo. Yan, cover na po natin siya. At pag yan eh, kumulo na, tatahip-tahipin lang, ayos na. Checkin po natin. Wow, ayan na. Ito na. Tatahip-tahip lang natin. Ay, hindi yata ako professional sa pagtahip. Ayan. Uy. Kala ko may nalaglag saan. Ayan na, oh. Wow. Talaga rin naman. Nanay ko sa may palayok pa po yan nagluluto. Tinatayip-tayip niya eh. Maluwag na palayok. Uy, kuy. Ayan na. Ayan na. Nahalo na siya. Hindi ko na kaya. Basta na i-ano na lang, wag lang siya madurog yan. Ayun. Ayun. Oh, konti na lang po. Talagang half cook na po siya. Wow, ang bango, sarap. Yan po. Basta konti lang po ang sabaw niya. Yan, cover natin pa. Check po natin. Nakaabang na yung tinapa. Ayan. Ayan. Sakto lang. Pwede na. Ayan, nakabango. Grabe. Dadayain ko para makuha ito sa ibabaw. Ayun. Ayun. Sakto na. Okay na po ito. Ayun. Tahip-tahip kunwari. Haluin din pala. Ayan na. Okay na. Kasi yan, laki. Hindi ko mga balanse. Okay na po natin. Baka malabog. Ayan. Piprito ko lang po ng bagya ito. Magtataping tayo at napakasarap. Ito po atin po siyang sasandukin. Meron kasing tumatawag sa akin sa labas eh, mangungutang. Ayan, naku po, manyaman. Naku, Diyos ko, sarap na naman kumain ito. Ayan. Agoy. Kanamit. Ayan, gusto ko yung gulay eh. Agoy. Ayan. Muntik na ma-overcook. Meron kasing kapitbahay na nangatok, nangungutang eh. Pabalik-balik. Kailangan daw. Nagmamadali pa talaga eh. Pag napagbigyan mo, sunod-sunod eh. Ayan. Nako, kasarap. Manyaman. Meron pa akong ginawang topping para masarap ang mga kainan namin. Ayan. Nako, yung ampalaya po na yan, talagang nako, napakasarap. Ewan. Talagang makakalimutan nyo yung dinaanan nyo paglabas. Nako, kasarap. O, itataping ko na po yung medyo ano tayo. Yan. Para naman swabing-swabe talaga siya. Ayan siya. Sa
Amoy pa lang, ang kapitbahay. Ano kaya ito napakabango amoy ham? Hindi na alam, gulay na gulay lang yan. Ah, sarap ito ma. Sarap naman. Ito po, atin na pong sisintensyahan. Wala muna pong shout out. Next time na lang po, hindi nakapaglistan. Daming ginawa. May naging bisita kasi ako kahapon. Yung ate ko, nagpagupit, nagpakulay. Kaya ang kuko ko, ayan, di ako nag-gloves, merong kulay. Ano po ito, brown. Hindi po ito dumi. Kulay po ng buhok. Mas maganda pa siya sa akin ngayon. Kasi wala akong matiyempo magandang maggupit na katulad ng ginagawa ko sa ibang mga client ko sa Oman. Ito po, ating pong sisintensyahan na. Ini-invite ko po kayo, ito, ang aking ipinagmamalaking pakbet ng aking inang na smoke tinapa ang nilalagay at saka smoke na ham. Ang pag-i-smoke niya, katulad ng sinabi ko sa inyo, nakabitin doon sa tapat ng kalana na apoy ng kahoy. Sa kahoy po kami nag-ano nun. Ngayon wala na po doon sa Bulacan na gano'n, namimiss ko yun. Gusto ko ang gumawa ng apoy-apoyan Naku po, ito talaga naman talaga sarap. Yung pong mga sabaw niyang ganyan lang. Yung talagang hihimud-himurin mo. Huwag po yung naglalangoy sa sabaw. Nakatinan nyo, sa gulay talaga naman po ako. Ayan. Teternohan po natin na smoke din na tinapa. Pero hindi ko na po masyadong mapapansin yan kasi ito, ang lasa nito talagang swabe na, naglalaway na ako. Una pa po ako naglalaway sa inyo Ito po, una pong subo para po sa inyong mga OFW. Yung mga gulay-gulay na yan. Yan, yung alukon. Nako, manyaman naman, Naghimas, Ito na po. Unang subo po para sa inyo, mga nakaabang sa ating channel ng Prinsesa ng Kusina. Ito po. Naglalaway na ako. Nauna pa ako naglaway sa inyo. Ang sarap. Grabe. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Ito po yung recipe ng aking inang. Eksaktong-eksakto. Patani lang ang wala. Yan. Harap. Mamapak muna po ako. Kasi pagka po ganyang gulay, konti lang kanin ko, dito lang mas gusto ko na. Kompleto. Ngayon, ang turo po ng mga inang ko, para hindi, kung ayaw nyo na mapait, balansehin nyo muna yung alat bago nyo ilagay yung gulay. Kaya ako gusto ko may pait. Para marami, sarap uminom tubig. Matamis-tamis tubig. Sarap. Nako, si Paris nakaabang. Bahala na kayo magtulo-tulo laway, Sarap. Malunggay. Balansi po lasa na ko. Ito po yung sarap. Meron alien. Naligaw. Naamoy yung bagoong. Kasi pabukas-bukas tayo ng pinto pabalik-balik yung nahihirap. Sarap. Tinikman ni Mark, sarap daw. Hindi po sila sumabi ngayon kasi may ng siopaw. Mamaya na lang daw. Talaga naman po napakasarap. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Sa ibang bansa po, marami dyan smoke na ham. Dito lang po sa Pilipinas, kung di maka-afford ng smoke ham, yung tinapa po, yung tinapa na patigasin nyo, yung matigas na matigas yung galunggong. Yung po ang pakuluan nyo ng konti sa may tubig, saka nyo ilagay mga gulay. Ay, napakasarap po. Grabe, tamang-tama yung balanse, yung alat, yung tamis-tamis, yung linamnam nung ham, at saka yung lasa ng mga gulay. Ang sarap. Kaya nyo, kahit alin dyan, ayaw ko muna magkanin, mabubusog ako. Daming gulay. Ang bisa nyo, hindi ko na mapapansin tinapa. Kasi, balanse na po ito Ang ano dito, masarap po dito, yung kamati, sibuyas, at saka mangga. Nanyaman talaga. Gutom na gutom pa man din ako.
Tama yung paniluto ko. Ano yung Paris? Nakaabang ka doon sa ham, ano? Eh si Sam, kumakain ng gulay. Kung ano yung kinakain kong gulay, kakainin din po ni Sam. Ilan taon na si Sam? 10? Ginakausap ko po siya. Kain ka ng gulay. Kung gusto mong humaba ang buhay mo kasama si Mami, kain naman siya. Dati hindi rin ako kumakain. Yung ampalaya, isang tasa, inubos niya. Yung ginisa ko sa itlog tsaka sibuyas. Kain siya. Tapos yung okra, pinutol-putol, nilaga lang nung kapatid ko. Isang tasa rin, kinain niya. Yung iba ayaw kumain. Sam lang. Katabi ko matulog yun eh. Love ko yun yun. Sarap. Grabe. Parang ayaw mo muna ilulun. Gusto mo namnamin yung lasa. Mga. Hindi bagay. Ito lang. Sapat na. Ito talaga, masarap to, kamatis sibuyas. Eh, inano ko lang, baka sakalin type nila, pero hindi na mapapansin ito, masarap yan. Ito may gulay ko. Biglang naglaho. Ang sarap. Walang tapon. Konti-konti lang kanin para makarami pang gulay. Hinuhuli ko, ang sarap yan. Kain kayong gulay. Bibigyan ko kayo. Kalabasa. Lusam na. Ang sarap talaga naman. Ayoko muna ilulun. Sarap eh. Ninanamnam ko po yung lasa ng ham. Ang sarap. Lalo na kung may patapatani pa to. Ito. Marami kang pagpipilian. Naman. Naginimas. Masiran. Sayang. Ang palaya. Hindi kayo sumabay, uubusan ko kayo. Alam niyo naman, prinsesa, matakaw. Gulay. Yan. Asan yung baby ko? Ayun, si Silly. Asan baby ko? Baby ko. Baby love. Manyaman naman. Sarap-sarap yan. Yung mga ganyang konting-konti. May sabaw pang konti dun eh. Titira ko sa kanila. Tingnan nyo. Yung sibuyas, nagbibigay talaga ng napakasarap na lasa. Manamis-tamis siya. Tumulo pa. Ang sarap. Tapos si Chloe, ingit na ingit. Konti-konti lang kanin. Para makarami. Kaabang. Ka. Ang sarap mong ham, ano? Gawa ni Mami yan. Baby Chloe ko, Yun. Ang sarap po talaga, namapahiya. Pamangking ade, gawa ka nito. Ang sarap. Bagay, nagluluto ka na nito. Kaya yung smoke ham, hindi ko alam kung ginagawa nyo. Sarap. Yan lang sapat na. Kahit wala na ibang prito o ano. Hindi ka maghahanap na iba pang lasa. Samahan pa natin ng sili. May kagat. Maliit siya pero maanghang pala. Sarap. Diyos ko na, pangalahati ko. Laki-laki niya, no? Gutom na gutom. Wala po ako almusal, eh. Pero sabay ko na almusal. Hindi. Meron pala. Lalang gutom agad.
paano po, ganito po lang ang gagawin yung pagluluto. Ito ang tingin ko sa ampalaya. Sarap. Itong ganitong klase ampalaya, mapait po talaga. Pero yun ang gusto ko. Sabay, uminom kang tubig. Matamis-tamis ang tubig. Parang uminom ka sa tubig na bukal. Fresh water. Ang sarap. Tamis. Sama ng tingin ko eh. Sarap eh. Ay, baka ako mabusog. Pero matamis. Hinahabol ko yung tamis eh. Ay, mandadaya ako. Konti pang kanin. Ay, tumataba na po ako kasi kain ako ng kain sa gabi. Pagka napagod, masarap kumain. Kung kailang gabi pa naman. Ayan. Manyaman tayo. Nakasabaw. Ganyan po. Yung manimot-nimot kayo ng sabaw niya. Ang sarap-sarap. Nakaabang itong dalawa. Asa si Sam? Asa loob? Sam? Gusto niya to ah. Sarap naman. Nasanto ko pala lahat chili. Grabe sarap ng ating ham. Nagbigay na masarap na flavor sa gulay. Pag pinanood ko yung sarili ko, mismo ako, tutululawan. Ano mo nga si Sam? Si baby love ko? Baby love ka. Paris yung pagkain niya, no? Baby, ah. Kinain ni Paris yung pagkain mo, ano? Tumaba si Paris, oh. Baby ko na, Sam. Baby. Baby, oh. Ay, ang bilis talaga ni Paris. Oh, Sam, oh. Yun. Takbo na yan. Nako. Sam pa. Baby, oh. Akin lapal. Sam, oh. Oh, tinitipid ko para sa'yo eh. Yan oh, yan. Ayan. Oko, ayan. Ang sarap. Nako. Naubusan yung dalawa. Yeah. Gawa pa tayo ng bilo-bilo. May nag-request din. Nabasa ko, the same na ano. Gawa pa tayo ng bilo-bilo. Nga pala, no? Hindi nakabindi ako magandang langka. Hindi ko muna ubusin yan. May bilo-bilo pa pala. Baby ko. Love, oh. Love. Love yan eh. Ay, ito sa'yo. Sa'yo, ito sa'yo. Chloe. Sarap yan, oh. Baka ako ma-high blood eh. Kayo na lang. Sama. Love, oh. Love. Naku. Naunahan yung love ko. Halika dito. Mapagbigay ka, ha? Kasi na-miss mo sila. O, tigisa kayo magnanay. Ayan. Okay. Last na. Sarap eh. Yan, okay na ako. No? Para may matira naman doon sa dalawa. Parang meron pa doon. Paano po? Napangalahati ko na eh. Sarap-sarap eh. Diyan na lang po. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Yung wala pong, hindi po maka-afford ng ham, may magko-question sigurado, paano kung wala kaming ham na baboy?
Yun pong tinapa. Napakasarap. Pareho po rin yung lasa. At yung kamote po, ayan o. Kung gusto nyo kalabasa, pwedeng kalabasa. Kaya kung luto na ako ng may kalabasa, kamote naman. Grabe. Nakakabang. Ating tikman yung manggang piko. Meron kaming piko sa San Miguel noong araw, laking puno. Sa madaling araw po yun, nalalaglag yan. Agagawa kayo magkakapatid, buwaba ko kami na maaga. Kasi ang sarap po nung nalalaglag sa puno. Yung piko. Iba pagka hinog nung nalaglag sa puno yung hinog, napakasarap. Ito, parang kalburo lang to eh. Namiss ko po yung mga ganong panahon ng araw. Paano po? Enjoy na lang po kayo. Subukan nyo lang po yan. Maraming ham dyan sa ibang bansa, alam ko. Mga OFW. Kahit po beef. Smoke na beef. Napakasarap. Sarap ng buhay. Matutulog na po ako nito. Nap time. Pagkagising, gagawa kami ng bilo-bilo. Ayan. Parang hindi ko na makaya. Nabusog na ako. Nakalahati nun, no? Tapos kanin kalahati. Maasim-asim. Pero okay lang. Sarap. Bye-bye!